Ano kasi, nasanay po ako sa group. So first time ko mag-perform ng ilang performances na ako lang mag-isa. Tapos, may ginagaya pa akong icon. So nandun talaga, hindi talaga mawawala yung kaba. Kaya may mga times na kunyari, ito yung pinractice mo. Tapos biglang magkikick in na yung natural na ginagawa mo dun sa work mo talaga. So parang, okay, kailangan ko kontrolin to. Pero yun, hindi talaga mawawala yung kaba. Pero at the same time, masaya. Magandang experience siya. Yun pala yung challenge, no? Kasi meron kang nakasanayan bilang BGYO Akira as Jarlo Base as well, na you have to unlearn kasi nga may iba kayong impersonate or pinaperform na icon. Okay, thank you. Thank you for those insights. Ano yung pinaka-challenging na transformation para sa inyo? Let's choose one. Amy Winehouse. Yun talaga. Bakit? Thank you, pare. Siguro po una yung the fact na I had to sing like a woman. Diba? Kasi ang taas-taas nung range ni Miss Amy, di ba? And hindi po namin siya binabaan eh. Kasi pag binabaan ko siya, lalabas na yung Jarlo. So I really had to stay there. And plus, yung pinakamahirap po doon, pag nalagyan na ng makeup, tapos yung, hindi ko naman pwede share, pero lahat kasi doon talaga nakaipit eh, lahat ng lahat. And so, Ano yung lahat? lahat. So parang, if I have to use the restroom, may nails po ako, to sobrang naka-tights, hindi ko siya pwedeng gawin. So may nag-a-assist sa'yo? Kapag tinataas po, hindi na lang ako nagsilag. Pero kapag tataas, Mama Otel, pwede taas mo saglit, tapos tataas. Grabe ah. Siguro naging close talaga kayo sa your space, no? Oo, umabot din yung closeness. Thank you, thank you. Yun yung mga bagay na hindi natin alam eh, di ba? Interesting malaman. Ikaw naman, Aki, most challenging for you? Most challenging po yung nag-gender switch din as Lisa rin. Kasi ipit niya rin lahat. Ganda mo dun din. Laki na ng katawan ko. At nanalo ka doon. Ayun po, yung pa isa, kaya most memorable din. Pero challenging din kasi first time ko mag-perform na ganyang kataas yung takong. Tapos grabe din yung makeup, naka-wig ako. Pero sobrang pawisin ko, so natatanggal yung dikit. So during performance, buti na lang doon sa very last part, sa dance break nung performance, naramdaman ko natanggal na yung wig. So umaangat na siyang ganyan. So buti na lang, nung naramdaman ko na ganyan, nahawakan ko naman siya. Pero yun yung most challenging bukod dun sa ipit lahat. Ang hirap mag-CR. Yun talaga yung pinaka-challenging. After nun sabi ko parang ayoko na maging babae. Sobrang Hindi hirap. ka pala, no? Yes. Oo. O sige, yan yung mga challenging. Punta naman tayo sa mga best parts, favorite nyo. Ano yung mga natutuhan nyo sa jurors na throughout your journey na hanggang ngayon, matatandaan nyo. Baka ma-apply nyo as solo artists din. Best part after performance. Kasi tanggal na yung kaba, tapos may chips pa sa gilid. So marahin ka na lang ng kakain, mag-e-enjoy ka na lang din. Pero siguro best part yung na buong family talaga eh. Hindi lang basta pag maganda yung nagawa mong performance eh. Kung hindi okay yung performance mo, talagang alam mong merong mga tao na sasalo sa'yo na parang, oh, you did great, okay lang yan. Alam namin mahirap talaga yung yung ginagawa natin. Ganyan. Doon naman po sa natutunan, marami talaga doon sa kala Kuya Nyoy, kala Coach Blanc, na pwedeng may apply doon sa performances namin, yung kung paano namin i-feel yung song, kasama yun eh, bukod dun sa ginagaya namin yung artist na tinuturo nila, andun pa rin talaga yung dapat i-feel mo, dapat mag-enjoy ka, which is dapat ganun yung ginagawa namin every performance, sa your face and outside your face. So hindi lang siya physical, no? Emotional din dapat yung atake sa transformation. Thank you, Akira. Jarlo. Yes, so yun, lahat po lang sinabi ni Aki, I agree. Yun na. Hindi, siguro favorite memory, yung birthday ni Alexa, kumain tayo sa labas. Ay, oo! Tapos parang, birthday ni Alexa muna, tapos nag-deliver niya kami, kain kami. So, ang saya nun for me, kasi doon ko unang na-feel na, uy, lumabas kami together. Tapos parang hindi ko pala parang good friends tong mga to. Lahat ng friends ko talaga family. And yun po kasi yung patapos na yung season. So parang doon ko na na-feel yung miss ko na kayo lahat. So since birthday niya,
Eh wala namang bake shop po doon. Bumaba po kami doon sa, Inasal Place yun eh. Tapos, Inunahan niya ako sa idea niya. Ano to? humingi ako ng, cup of rice. Pati ng kandila. Sa kalamansi. Kasi yung mga Oh kalamansi my gosh! binigyan namin siya ng rice cake. Oh, Yan, sinurprise namin siya ng happy birthday song. Oh, Pero tapos na yung birthday niya nun. okay. So random thought lang na gawa tayo cake, pero kanin. Napaka-special and for sure first time niyang experience yun. Hindi niyo makakalimutan. Pinaka-creative na cake yun. Yes, from the heart. Oh, it's the thought that counts naman talaga. Yes. Okay, so ngayon naman, ay bibigyan natin ng chance ang ating friends from the media na sila naman ang makapagtanong sa inyo ng kanilang mga tanong. Pero ako yung magbabasa. Pero sila yung nag-send ng questions. Okay. First one, this is a question from John of Kumakaw over there. Okay. This is for Jarlo. Jarlo, what kind of music do you plan to release as an artist? Will it be different from the songs you wrote for others since you're also a songwriter? Definitely po, ibang-iba siya kasi ang dami kong natutunang ways to write, I would say, hit songs from the icons that I learned po eh. So, dati kasi medyo chill R&B lang. Ngayon, I think I'm gonna try to make it more groovy pa, mas, at least for me, mas malakas yung pag-catch na ng pagsasayaw ng tao. Kasi ang dami ko rin po natutunang moves from Aki. So gusto ko sana yung mga BGY moves nila. May natutuhan ka bang BGYO mo? Yes, sa sample. Oo, pasample naman. Fresh. Yeah, sana proud ka sa akin. So definitely po mas danceable songs or siguro mas buhay na songs na mas magse-set ng good mood sa mga makikinig. Oh, so mas upbeat ng konti. Pero dun sa mga hindi familiar, what are the songs you wrote for others ba? Yes. Meron akong mga na-produce din na songs for sila Janine Berding, si Tuson Chip, Wilbert Ross, yung makaluma niya. Ngayon po, yes. Sabi ni Ate, Yes, Beat. Nga pala, congratulations sa napaka-solid na Coachella performances. I co-wrote and co-produced Katabi by Beanie. Sobrang nakaka-proud sila na grabe, as in. Okay, so yun po, marami na pala siyang nasulat Yes. for other artists. But of course, i-check out nyo rin po ang kanyang own music, Jarlo Bassett, out on all digital streaming platforms. Dami na parang as far back as 2020, meron ka ng mga nire-release, no? Yes. Oo, dami na yan, guys. Okay, how about you, Aki? Yes. ito pala yung tanong niya. Iba pala yung tanong for you. Akira, since you're in a group, you've seen the success of Beanie recently. Buti na lang nabanggit mo na. Are you equally excited to have something similar to happen with BGYO in the near future? Yes po, syempre naman, opportunity yun eh. Parang bihira yung ganong kalaking opportunity. And syempre, sobrang proud ako sa Beanie kasi kasama namin sila from training days, as in, from auditions and bootcamp to eliminations. Kaya, yung makita yung makatapak sila on a bigger stage. Tapos sa napakalaking music festival pa, Coachella. Sobrang nakaka-proud. Pero at the same time, if magkaroon ng ganong opportunity in BGYO, magiging sobrang saya, syempre. Kasi kakaibang opportunity rin yun. And in a way, parang may represent din namin yung Pilipinas sa ibang bansa. Kaya sana, hopefully, in the near future. Pero congratulations, we're so proud of you. Yes, we're all very hopeful, especially for our ABS-CBN music artists, diba? And BGYO kahapon lang nasa Philippine Arena kayo! For Summer Blast, yes po. Thank you so much po sa lahat ng nanood. See you soon sa mga featured lineups. Yes, congratulations. Sobrang daming tao, diba? Dami puno yung stadium and arena. Yes. Oh, congratulations on being a part of that. Now let's go to the questions of Cinema One. Okay. This is for Jarlo. Jarlo, actually ito, pareho lang kayo ng questions. This is for the both of you. What did you discover about yourself throughout your Face Sounds Familiar journey? Self-discovery na lang. Wow. Ang lalim ng tanong. Siguro po ang dami ko po for sure na discover, definitely. Pero yung number one kong masasabing favorite kong discovery about myself is
kapag pala sinet natin yung sarili natin into doing something, kahit gaano tayo katakot or gaano natin iniisip na parang imposible kung magawa to, kaya pala natin. Kasi this show challenged me to do things na never ko talaga in-imagine po na gagawin ko. Gagawa ko, sinubukan. Sinubukan. Pero definitely, yun po, yung making the impossible possible. Yun yung ano ko sa sarili na, kaya pala talaga. O teka lang, ngayong nagparinig na tayo ng Cinnamon, are you also open to acting? Yes daw po. Tsaka po pala Manager manager ko. Akira Yes, po. approves. Kontakin niyo lang po ako. Have you ever tried? Sa mga commercials lang or mga teatro-teatro, gano'n. Ay, naman pala, theater. Okay. So, game ka? Yes, sobrang game naman po, pero training rin. Alright, thank you. And